sindihan ng itim na kandila, kaya mo siyang ipakulam, kaya mong tusok-tusukin yung Barbie doll. Hi! Welcome back and welcome sa mga bago. It's Mina. And of course, sa podcast na to, pag-uusapan natin ang buhay from witchery, adulting, at kung saan man tayo mag-align. Ayan. So, of course, intro lang. Hindi to kulam, chika lamang. Of course, ayan, bago ang lahat, gusto ko lang din mag-thank you sa walang sawang sumusuporta at nagko-comment sa video ko, si Your VA77, si Quinzel. And of course, gusto ko lang i-share sa inyo yung sinabi niya dun sa huling video, nitong nakaraan lang, dun sa hindi ikaw ang problema. Sabi niya, ay nako mga nakshi, stop people pleasing. Set boundaries and focus on your goals. It's not you. Sometimes it's the environment and some things that you haven't realized yet. Self-love is still priority. You can't give what you don't have. Peace, mga nakshi. Well, actually, hindi talaga kayo yung may problema. Kung hindi naman kayang ibigay ng tao, yun lang tayong magagawa. Basta kayo, you choose your own peace. Hindi ba? So, ayan. So anyways, bago tayo pumunta sa chika, please do subscribe, like, and of course, mag-comment kayo and hit nyo yung notification bell para ma-update ko kayo pag may bago, or update kayo pag may bagong uploads. Ayan. Anyways, I'll be posting every Friday, 8 p.m. So, yes. Tara na sa main topic natin. Diba may mga araw talaga na mapapaisip ka na lang, dasal ba to o kulam na? Yung tipong may isang tao sa buhay mo na galit ka sa kanya, as in, kahit anong gawin mo, naiinis ka, parang kahit huminga siya, kasalanan niya. At kung magiging honest tayo dito, sumasagi din talaga sa isip natin minsan na kulamin ko na siya. Ipakulam ko na ba to? Mga ganyan, di ba? So, honestly, hindi ka naman masamang tao dahil nagagalit ka. Normal lang yan. Lalo na kung may mga taong bastos, toxic, o talagang kasumpa-sumpa yung ugali. Yung tipong ginawa mo na lahat ng tama, pero ending ikaw pa rin yung nasasaktan. Kaya minsan naiisip mo na lang, siguro, deserve niya yun eh. 'Di ba? Deserve niyang makulam. Pero ito kasi yung tanong mga nakshi, deserve ba talaga niya? O gusto mo lang gumaan yung nararamdaman mo? May mga ganito kasing kwento yung sobrang bait mo, pero ikaw pa yung niloloko, iniwan, pinahiya, tapos yung nanakit sa'yo, parang tuloy lang ang buhay. Party-party, parang ang saya-saya niya. Kaya dun pumapasok yung feeling na parang ang unfair. Baka kailangan ko na tong aksyonan. Pero real talk nakshi, minsan hindi na to about justice. Minsan kasi validation na lang talaga ng galit natin. Gusto natin may mangyari sa kanila para alam nyo maramdaman natin na okay na ako. Pero nakshi, kahit anong mangyari sa kanila, kung dala mo pa rin yung galit, hindi ka magiging okay. Okay? So, kapag ginantihan mo siya, sa kahit anong paraan pa yan, kahit binibigyan mo pa rin siya ng kasi kahit anong way ng ganti, binibigyan mo kasi siya ng access ng energy mo na parang sinasabi mo na importante ka pa rin para paglaanan kita ng time, emotion, and lakas, power. O, di ba? Kung ayaw mo na sa tao, bakit mo pa siya bibigyan ng ganung power? Ba't mo pa siya bibigyan ng energy? Baka naman kasi hindi kulam yung kailangan mo, nakshi. Baka hindi mo siya kailangang ipakulam. Baka need mo lang sa sarili mo ng boundary. O, di ba? So, medyo lalalim lang tayo ng konti. Minsan, yung galit natin, hindi lang dahil sa kanila. Minsan, natamaan nila yung part sa sarili natin na
Pwedeng hindi pa fully healed. Pwedeng na-trigger yung pain na meron tayo before. Yung insecurities natin, yung past wounds natin, yung mga bagay na akala mo na okay ka na pero hindi pa pala. So, imbis na iisipin mo kung paano ko ba siya gagantihan, try mo kayang isipin na bakit ganito kalaki yung galit ko, 'di ba? At dahil dito, pupunta na tayo sa ating So, ayan. Bibigyan ko kayo ng 5 witchy secret tips. Di ba? Mga 5 power moves para kahit papano ay medyo alam natin kung anong gagawin natin pag dumaan or dumating tong time na to. So bago ka maging tuluyang kontrabida sa sariling kwento mo, dear, actually, eto sila. So number 1, don't react, observe. So hindi lahat ng situation kailangan ng reaction mo. Just observe, observe, observe. O, diba? Number 2, name the emotion correctly. Kasi baka mamaya hindi siya galit eh. Baka nasaktan lang yung ego mo, nasaktan lang yung pride mo. So you have to check it first kung sinaktan ba niya yung ego mo o talagang ginagalit ka na niya. So you have to name that emotion correctly. Number 3, ask, anong mawawala sa akin pag pinatulan ko to? Well, honestly, ang sagot lang naman dyan, Nakshi, is yung peace mo, yung peace of mind mo. Pag pinatulan mo siya. Number 4, di ba? Ang simple na. Number 4, delay the response. Actually, ito yung favorite ko. Bigyan mo yung sarili mo ng oras. Kasi 90% ng gusto mong gantihan, nawawala pag kalmado ka. So, delay the response. Parang, kunyari, ang dami niyang sinabi sa'yo. Itulog mo na lang, tapos huwag ka munang mag-reply, then bukas basahin mo ulit, then you will check kung nanggagalaiti ka pa ba o baka kalmado ka na. Number 5, choose your energy return policy. Ang haba nun. Choose your energy return policy. So, hindi lahat ng taong nanakit or nananakit, deserve nila ng space sa isip mo o hindi nila deserve ang reply mo sa messages. So, ayan. So, ayun na yung ating 5 secret tips. Ngayon, pupunta na tayo sa ating 1 card tarot pool. Hi! So, 1 card tarot reading na tayo. Ayan. Strength. Ayan. So, yung card natin today is strength. So, paano ba natin siya i-connect sa ating topic for today? So, hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Diba? Kailangan mo ng tapang. Pero hindi naman ito tungkol sa pagiging mahina. Hindi rin ito tungkol sa pagtitimpi, pagtitiis, pagtsatsaga. Ito ay pwede nating sabihin na control. Yung kaya mong gumante, pero mas pinipili mong hindi. Alam niyo yon na kaya mo siyang dasalan, sindihan ng itim na kandila. Kaya mo siyang ipakulam. Kaya mong tusok-tusukin yung Barbie doll. Kaya mong isumpa. Kaya mo siyang lahat, 'di ba? Kaya mo. Yung you will curse that person, ill intentions, kayang-kaya mo yun eh. But this time, actually, you need control. Kaya mong gumantay, yes, 100%. But, mas pipiliin natin yung control. Pipiliin natin na hindi. So, yan, that's our reading, the Strength card for this week. And of course, Nakshi, so bago kayo mag-decide
isipin niyo muna, galit ka lang ba o gusto mo na talagang gumante? Kasi kung kaya mong gumante, may power ka, 'di ba? Pero kung pinili mong hindi, ikaw ang may control. Ikaw yung strength card. At minsan, kung sino pa yung kayang mag-control, sila yung mga pinakadelikado or that is the most dangerous power of all. 'Di ba? So again, this is your Mima Nak saying, hindi lahat ng laban kailangan mong ipanalo. Yung iba, kailangan mo lang iwan. Again, hindi to kulam, chika lang. Bye!